ayun mga kasabong, ito po yung magiging model natin para sa pag-share po natin ng kaalaman sa pagpili ng brood pullet. Ayun mga kasabong, ito pong kaalaman na to ay bago ko lang din po natutunan. Kaya ako po i-share para sabay-sabay po tayo matuto mga kasabong. Have mercy on me, a sinner. Magandang araw sa ating lahat mga kasabong. Ayun, nandito na tayo sa episode 6 ng ating Sabong Pinas YouTube channel. Yon, magandang araw po sa ating lahat. So ayun mga kasabong, unang-una syempre bago natin umpisahan yung ating content, magsa-shoutout muna tayo ng malulupit nating kaibigan dyan syempre. Una, sina-shoutout natin yung ating editor. Kung mapapansin nyo mga kasabong, maganda yung pagkaka-edit ng Sabong Pinas na videos mula episode 1 hanggang episode ngayon kasalukuyan. Andyan po ang ating kapatid na si Ronel Amano. Palakpakan natin, palakpakan mo ang iyong sarili. Ayun po mga kasabong, si Ronel Amano po talaga yung nag-e-edit ng ating mga videos. Kapatid ko po siya. So ako po si Ronel Amano, siya po si Ronel Amano. So mabuhay ka utol. So ayun, ang pangalawa natin sina-shoutout ay si Alvin Austria. Kung bakit ko lagi siyang sina-shoutout dahil siya po talaga ang nagpapalakad ng field ng EGP Chong Game Farm. Ayan, siya po lahat ang breeder at ang handler natin. So yan, siya po nakakaalam ng mga galaw ng ating mga manok. So kaya siya po ay lagi po nating sina-shoutout. So ayun mga kasabong, sina-shoutout ko din ang ating kaibigan na si ANA Whites, JR Alvarez ng Within the sound of silence. from Agoncillo yan. Kabady po natin yan. So yun mga kasabong. Sina-shoutout ko din syempre ang aking airpat na si Resty Amano, kung saan nagmana ang inyong lingkod. Dahil siya po ang tatay ko, siya po yung talagang magsasabong talaga sa amin. Ay, hindi pala. Yung lolo ko pala. Magsasabong, si Papa magsasabong, si Kuya magsasabong, ako magsasabong. Pero yung editor po natin, hindi po siya magsasabong ngayon. Ayun po si Chong. Kaya po Chong, dahil siya po ay laging Chong na ang tawag ng mga kabataan dito, ng mga tropa dito sa amin. Kaya Chong po ang naging pangalan ng farm. Kaya naman po EGP, El Gama Penumbra, which is ako po yun, El Gama Penumbra po ang inilingkod. So, pinagsama ko po EGP Chong Farm. Ayun mga kasabong. Ayun mga kasabong, nandito na tayo sa episode 6. So ang pag-uusapan natin ay usapang breeding. Ayun mga kasabong, pasensya na po kayo. Hindi po muna tayo makakapag-shoutout na medyo mahabang shoutout. Dahil ang usaping ito ay medyo mahaba po eh. Kaya hindi po muna tayo makakapag-shoutout. Sinoutout ko lang po yung mga kaibigan natin dyan. So ayun mga kasabong, usapang breeding na po tayo mga kasabong. Dahil mapapansin nyo, meron ako mga pulit dito sa aking kaliwang bahagi. So yung mga kasabong, kaya natin pag-uusapan ng breeding dahil ito ang isa sa pinaka-importante sa buhay nating mga magmamanok. Mga kasabong, sa tingin ko po meron tayong tatlong classification ng magmamanok. Ang isa po na magmamanok ay yung basta na lang po makapagmanok. Meron po sinasabing wala nang ganang-ganan. Meron nga ako binili, mildos lang, nanalo. Big time pa yung kalaban. Hindi ka po doon nanalo kasabong. Talo ka po doon. Talo ko po sa laban ng yun. Dahil masasanay ka ng ganun kay. Makasabong mali yun. Subukan natin sinusubukan kita. Bumili ka ng tig-mimildos na 10. Tapos balikan mo yung big time na nakalaban mo. Hindi ko alam kung makakadalawa o makakatatlo ka sa labanan. Tunay. Kaya mga kasabong, pag pinasok mo yung buhay ng pagmamanok, mahalin mo. Matuto ka. Matuto tayo. Dahil kung gusto mo ng magandang manok, kailangan maganda rin bulsa mo. Hindi tunay. Tunay naman po yun mga kasabong. Kung gusto mo ng magandang palahi, kailangan din po talaga magandang materyales. Dahil ang magandang materyales, nagmumula sa magandang budget mga kasabong. Pero dahil marami sa mga kasabong natin, ang short ang budget, pero gusto magmanok. Yan po, bibigyan po natin ng tips kung paano tayo pipili ng mga pullets at ng mga broodstag sa ating mga kaibigan. So ayun, ang pangalawa sa ating classification ng magmamanok ay boy he. Yan mga kasabong. Which is boy hingi. Ayan mga kasabong, hanggang ngayon namamayagpag pa ngayon. Kung manghihingi ka, panlaban na lang. Para kung sakaling matalo, kasalanan mo na. Hiningi mo eh. Diba?
Pero yung pagbibreed natin, hihingi ka mga kasabong ha. Hihingi ka sa common friend mo lang. Sa common friend mo lang. Di ba, sana kung kaibigan mo talagang lapat kayo. Ha? Hihingi ka, 10 halimbawa ang kanyang ginagamit na materyales. Ang mahihingi mo dyan, ang maaalbor mo dyan, pang 11 o kung pinabubuenas ka, pang 10. Mga kasabong, so ano mangyayari dun? Sa breeding mo is, sapsoy pa din. Sapsoy, alam mo yung sapsoy? Tsaka, mga kasabong. Kaya, yung paghingi na ganan is, dapat, sa lapat mo kaibigan. Tsaka, ikaw dapat ang pipili ng hihingin mo. Katulad ko, ako buhay din eh. Dumaan din ako sa pahingi-hingi before dati. Na, humihingi ako ng ganito, humihingi ako ng ganyan, binibreed ko, sabi ganito, sabi ganyan, galis ganito. Pero itong nakaraan, bumisita ako sa kaibigan ko na si SBDGF, na si Parichano. Ayan, minimension ko ha. Dahil maganda yung naging pagtanggap niya sa manukan. Tapos, ang purpose ko talaga, kasi nakikita ko mga vlogs niya, magagaling. Plano ko bumili talaga ng isang pulit. So, ang binigay niya sa akin, Milsim's Hatch. Bigay po yun na bigay. Pero, pinapili niya po ako, sinubukan niya po ako kung paano. Actually, kami dalawa ni BJ Castillo. Pinapili kami, tig-isa kami na Milsim's Hatch. Pinapili kami sa kanyang gagamitin talagang materyales. Ganun po dapat mga kasabong. Pero, pag hindi ka marunong pumili, todas ka din. Yun yung ituturo natin ni content natin ngayon. Yung pagpili ng brood pullet at brood stag. Yan mga kasabong. Marami tayong matututunan dito mga kasabong. So yun, tatapos na tayo sa una at sa pangalawa. Ay mga kasabong, yung classification number 3, sinasapuso mo na yung pagmamanok. So yung classification ng pangatlo is hindi naman po sa pag-ano mga kasabong. Ngayon, nasa stage po ako ng ganun. Kailangan ko po ng kaalaman. Kasi lahat po tayo kayang bumili ng materyales. Pero hindi po lahat tayo marunong. Mga kasabong. Kaya ko po sinasabi ito dahil nagdaan po ako sa mga ganun na stage. Sa pahingi-hingi, pabili-bili ng mga hindi natin alam, hindi natin sa ulo kung ano yung umiikot sa kanilang bloodlines. Pangatlo is, yun nga po yung, ayun mga kasabong, isinasapuso na natin yung pagmamanok. Isinasapuso na natin at nagiging gutom tayo sa kaalaman. Dahil nga, seryoso na tayo magmanok eh. Pero, mga kasabong, nasa stage pa rin tayo ng trial and error. Pero mga kasabong, pag natuto ka ng bumuhay ng mula sa maliit hanggang sa paglaki, tapos napapagtalo pa din, nasa bloodline na yan mga kasabong. Pero, halimbawa, paborito mo yung bloodline na yun, ikutin mo lang dahil breeder ka na. Nagkikwento ko lang din yung experience ko dito sa kay ATN Game Farm, kay paring Aldrin. So, sabi ko sa kanya, bate, bibili ako sa iyo ng 3 sweater kasi talagang malulupit din manok niya. 3 sweater na pulit. Sige, ganun to ako, kausap ko, tatay niya, yung tatay niya kasi talaga yung breeder doon. So yun, pumunta kami sa breeding area niya, madaming pulit, yan, humuli siya siguro mga 35 heads. Humuli yung mga tropa doon ng 35 heads para pumili ako ng pulit. Sabi ko, sweater. Sige, sweater. Pumili ako. So, ang kasamang palad, napili ko lang 2. Kasi kukunti na yung ano dun eh, kukunti na yung sweater dun eh. Madaming bloodlines. Pero napili ko 2. Sabi ko, 3 yung bibilin ko. Pero 2 lang yung napili ko. Hindi naman sa dahil hindi magaganda. Magaganda, nakakalito nga eh. Nakakalito nga pumili. So, anong nangyari nun? Sabi ko, tatay, 2 lang po yung makukuha ko dito. Sabi ng tatay niya, sige, punta tayo doon sa bahay kasi namili na rin kami doon. Bigyan na lang din kita ng isa. So yun, maganda doon, 2 yung nabili ko napili ko sa kanila, tapos binigyan pa niya ako ng isa. Na pinamilihan niya din, tapos pinamilihan ko naman. Ganun kababait ang tropa natin. Kaya nagpapasalamat ako kay tatay at saka kay paring Aldrin doon sa ganun experience. Lahat tayo mga kasabong, meron tayong mga tropa na pwede nating mahingian, pwede nating ano, pero dapat marunong tayong pumili. Kaya nga yun po, yung ipapakita natin mamaya, yun yung ituturo natin kung paano tayo mamimili, mga kasabong. Hindi po natin itinuturo dito yung mga hingi, mga kasabong, pero may pagkakataon po talaga dahil may mga kaibigan tayo na mag-aayos yung manok, maganda yung manok, yun mga kasabong.
Pero hindi ko po sinasabi mga kasabong na tayo po at ako po ay sobrang talino na pagdating sa pagmamanok. Hindi po